Talagang mataas pa po yung tiyan ko at hindi po talaga nahilabhan. Ang disadvantage daw na yun ay pwedeng ma-stress ang baby. Sa loob po ng tiyan. Pwede ka rin ma-stress. Gawa ng sabi po ni para daw pong prutas na pilit pahinugin. Panatag mo yung loob mo at hindi tayo pababayaan nito. Opo. What's up mga kamilot? Welcome back sa aking channel. Bali, kahapon po ay nagpunta po kami nila mama sa Tagaytay Medical Center at ako po ay may check-up kay Doc. Bali, kahapon po ay kinuha ko na rin yung aking ultrasound. Okay naman po yung result. Tapos kahapon po ako inay-ini Doc ay sarado pa po yung aking cervix. Ay ako po ay 40 weeks and 1 day na po kahapon. Galing ngayon ay 2 days na. Ayan, sabi ni Doc ay... Baka po ma-overdue mama. Sabi niya ay hanggat maaari ayaw na niyang pabuti ng 41 weeks gawa ng pwedeng dumumi yung bata sa loob ng tiyan. Ay delikado yun. Saka mas malaki yung magiging problema. Opo. Kaya sabi ni Doc ay ang ano niya ay hanggang 40 and 3 days. Ay bukas yung 40 and 3 days niya. Parang ayaw po ni Doc magpaabot ng 41 talaga. Hindi daw po talaga siya nagpapaabot. Tapos mamay talagang mataas pa po yung tiyan ko at hindi po talaga nahilabhan. Dapat man lang ay humihilab or may bleeding ay wala po talaga. E di kahapon po dun sa check-up ay pinaliwanag naman po sa atin ni Doc yung mga pwedeng mangyari. Disin po ay ako i-induce. Kapag po ikaw ay in-induce ay sabi po ay 18 hours. Parang papalambutin po yung iyong Pero hindi pa rin sigurado kung kaya mong inormal. Pero yung sabi ni Doc ay sa malamang at sa malamang baka daw ma-CS ka. Pero tapos, dahil gusto po ni Milot na normal, kaya itatry po niya yung induce nga. Kaso yun ay 18 hours na parang naghihilab ka, parang parang nakabantay po sila. Ay ang disadvantage daw na yun ay pwedeng ma-stress ang baby. Sa loob po ng tiyan. Pwede ka rin ma-stress. Gawa ng sabi po ni para daw pong prutas na pinipilit pahinugin. Ay kaya ma-stress po yung bata sa looban. Tapos ay yun, bali yun nga yung una nating yung magpapa-induce tayo dahil gusto nga po ni Milot ay maging normal. Pero noong nandito na po tayo sa bahay. Saka nung habang pauwi tayo, naisip namin na kawawa naman si baby na baka mamaya pero kung maghihintay pa po tayo ng 18 hours. Tapos ay mamaya hindi rin naman pala kaya. At sabi nga ni Doc ay talagang sarado pa raw yung iyong cervix po. Cervix. Ina-IE po talaga ako. Aba, ay hindi pa talaga. Dapat po halimbawa ay may 2 cm, 3 cm. O ano na po yung ulo. Abay talaga. Wala po talaga. Talagang sarado pa daw po. Kaya sa malamang at sa malamang sabi nito kay yung pa din sa malamang at sa malamang po baka masiis talaga sila. Kaya naisip po namin na yung 18 hours na mahihirapan pa silang mag-ina. Diretso CS na lang para wala nang yung stress. Hindi na ma-stress si baby. Yun, kaya bali ngayon po ay naka-schedule po. Oo, alas 4 ng madaling. Pero kanina pa po kami gising, kami nagluluto na at kakain muna kami gawa ng bago kami pumunta ng ospital ngayong umaga. Magang-maga, mga 7:30. Ay dapat ay nakapag-almusal ka na gawa ng 6 na oras ka na walang kain, walang inom man lang. Kaya pagdating ng 8, wala na talaga kahit ho ka. Laway na lang muna. Kahit gutom, tiisin mo muna. Opo. At para makaraos na kayo. Dapat po itay tayo nandun sa TMC, Kung ako po mama i-induce ay kailangan pa po ng ultrasound, magpapa-ultrasound ka po. Parang marami pa po talagang kailangan gawin. Ay ako pinagpa-schedule dun sa ultrasound ay ngayon po ay walang ultrasound, bukas pa. Bukas pa. Ay parang ako init na init. Saka hindi, bukod dun sa pagkakain, talaga ako'y nangangamba nga, baka mamaya gawa ng overdue ka na Baka mamaya dumumi na nga yung bata sa tiyan. Mas delikado po. Delikado at mas malaki ang magiging problema natin. Kahapon po kasama namin si mama sa check-up ay si mama po naking nervous na pati si doktor. Nakakawa sa akin. Gawa ng si mama po nag-aalala.
Ito, Milot ay magalaw pa naman. Mhm. Magalaw naman siya. Okay naman. Tsaka okay naman yung result na yung... Pero yung Ultrasound huling po. ultrasound mo ay nung March 27 pa. Kailangan po sana ay, halimbawa, bukas po yung check-up ay yung, Ngayon, mhm, yung result ay hindi na daw po ngayon kailangan na. Hindi na kailangan kapag i-CCS. Hindi na kailangan ultrasound din. Mhm. Kaya ayun, mamaya ay... Sabi po ni Tito Iya, may pa pinya-pinya pa si Milot, may pa May painapan, exercise may pa. palakad-lakad pa. Si Milot po ay talagang tagtag. Gawa ng araw-araw naman po si nagbablog. Sa palaisdaan po, han. Tsaka yung lakad din doon. Balik. Tsaka talagang- bago magkabuwanan ay parang siya na po yung araw-araw ay naglilinis na aming bahay. Akyat baba sa hagdan. Mhm. Talagang siya po ay exercise. Kaya lang ay siguro ay talagang may mga ganay yung... Pangyayari po. na talagang... Tapos mama na yun ay lagi pong kasama si Dudut, kami nasa tabing dagat pa. Oo. Si Dudut po yung lagi kong sinasama kapag inakit ko na may sama ng sama lang si Lalakad-lakad Dudut. pa kayo doon. Tapos, pero okay lang po. Ganun, talagang malagay kayo Maging safe po. maging safe kayo ni baby. Kahapon po ay ako'y kinakabahan. Huwag kang kabhan. Hindi, kahapon po yung kinakabahan ako. Sabi ko yung CS. Ay, ngayon naman po hindi ako yung kinakabahan. parang ako po ay na-excited at makikita na natin si baby. Oo, mamaya, bukas makikita na natin. Abo, Huwag kang kahit kabhan baka at po pati mamaya. magagaling naman ang doktor sa... Saka sabi nila ilang doktor yung nakaalalay. Opo, tsaka mga nurse. Talagang, ayun ang kagandahan na dito ka magkaanak kay asikaso ka talaga. Bigla Hindi pong nawala na yung kabak. Hindi kagaya pag sa probinsyang kakabahan ka talaga at kung kailang parang emergency na magbabiyahe ka pa ng 5-4 na Sabi nga po ni oras. Tita Janet ay buti daw po talaga at dito ako nagpa-check up. Sabi parang talagang alam mo po na. Hindi gawa ng meron na nga pong pangyayari sa amin na ganayon yung Hindi po nanay nila ni sa Mahal. inunan honey. Ay babiyahe pa po na ng... normal naman niya si Mahal. Kaya lang yung inuna nang hindi lumabas ay nagbiyahe pa po. Gawa po ng sa infanta talaga ay Wala pong cesarean. Walang cesarean. Pagka may mga anak ay iluluwas pa, babiyahe pa ng mga 4 na oras. Depende kung walang traffic ka na yun. Ay, yun po, ayoko naman ng emergency na. Ay, saka pa si Milot iluluwas, saka pa kami matataranta, magagahol. Kaya ipanatag mo yung loob mo at hindi tayo pababayaan nito. Opo. Yan, at kami po humihiling din sa inyo na sana po isama nyo rin po sa inyong mga prayers, si Milot at si Emilio, sana po ay maging maayos po yung kanilang makapanganak po si Milot ng maayos. Yun. Thank you po sa Excited inyo. na at mamaya yun na dito na sa Emilio. Pero baka po tayo bukas pa Magawa ng sabi nila ay mga 48 hours pa daw sa ospital. Pero okay lang, malagay si Emilio lalabas na. Bukas may kasama na natin honey. Oo. Pag-uwi po natin ng Infante kasama na natin. Tapos yung atin namang mga dala ay noon pa naka-ready. Nung pagluwas po namin, naka-ready na po yung mga damit po ni Emilio. Nung mga nakaraan po tayo nagagaling, sabi ni Mama, Emilio, ikaw na may lumabas na at na tayo makauwi na. Nasabi po namin, abay talaga nga ayaw. Pero siya po ay magalaw, ayaw lang po talagang humilab. Wala man lang po talagang kasakit-sakit na kung nararamdaman ay 40 weeks and ilang days. 2 days na ngayon. Bali, ang ano ni Doc ay hanggang 3 days, hanggang bukas pa. Kaya lang ay parang nangangamba na rin nga si Doc at baka daw dumumi po. Parang mahirap nga po inmamahanin kapag dumumi sa tiyan. Pero may parang binanggit si Doc kagabi na, kahapon na ayon daw sa pag-aaral ay kahit umabot pa ng 41. Oo. Pero sa kanya, ayaw na niya gawa ng hindi natin ang bata sa loob ay hindi natin alam, baka mamaya biglang dumumi, baka yun ang iniiwasan ni Doc na dumumi nga ang bata. Gawa ng malaking problema yun. Pwede kayong malasong mag-ina, pwede kayong ma-infection. Ay, sabi po ni Mama ay kaya sabi ko para wala nang masyadong isipin, alalahanin, at gawa na kami hindi na rin pumapaigi. At saka nung chinek naman talaga ni Doc, sarado pa talaga. Ay 40 weeks na dapat yan. Kahit ay kung ako po ay induce,
ay mas lalo ka pong kakabahan at sabi, Oo. parang maghihintay ka po ng ilang oras. 18 hours. Sabi, 18 aba, hours hindi pa pa rin na ano. Parang ikaw ay may stress pa si baby. May stress ka pa. Tapos ako ninervyusin pa. Lahat tayo stress. Kumbaga lahat tayo stress. Ay di, iyon na lang. Kumbaga nakaready naman na yung lahat ng ating mga kailangan sa pag-anak mo. Ay, Mamaya po ay dala na namin yung mga gamit. ayun. Sana po ay pag-pray na lang po natin si Milot at si Emilio na maging okay po sila. Thank you Lamang po. po. Thank you po sa At si mama po ay nagluluto ng maaga po si Almusal, mama ah. nagluluto. At ako po ay kapasting puhan. Dapat po ay 8 ay hindi na po ako kakain na yun. At mamaya pong alas 4. 7:30 tayo alis dito. Basta yung bago tayo umalis ay kumain ka na. Ayun po, bali hanggang dito na lamang muna yung intro ni Milot. Baka po mamaya ako hindi na makapag-vlog ma'am at gawa Ayun, ng baka ako bawal ay- na pati doon. Pero mag-update po kami. Kahit ano, mag-update na lang Baka po kami. kasunod po na ito kain na natin. Hindi na po ako makakapag-vlog mamaya sa ospital at may mga gagawin po doon. Oo, Ayun. tsaka baka bawal. Bawal nang mag-vlog. Hindi, saka na. Next Pag vlog po, nakauwi ka na. baka po ay next vlog ko ako ay nakapanganak na. Hani. Sigurado. Yun, basta mag-update na lang po kami. Yan. Thank you po. Yan po mga kamilot at si nanay po ay maagap ding gumising. Siya po ngayon ay nagkakapin na. Ako naman po ay nagagatas na din. Si mama po ay nagluluto pa doon sa kusina. Ngayon po ay madilim pa. Tanong oras pala ang pala. Mag-aalasin ko na po ngayon ng umaga. Madilim pa po dito. Po ay naking malamig. Madilim po. Madilim pa. Lamig po dito sa labas. Meron pa pong buwan. Diyan po mga kamilot at bali si mama po dito ay nakapagluto na po ng aming ulam. Ito po ay pork sinigang. Wow, mukha pong masarap. Marami pong gulay. Meron pong okra, labanos. Ano pa ito? Petchay. Yan po. Yan po mga kamilot at bali kami po ay kakain na. Ano yung free? Lord, thank you po sa pagkain na binigay mo. At sana po ay pabay niyo sa mga sa kanyang panganak mamaya. Maraming salamat. Kain po tayo. Kain po. Si nanay daw po yung mamaya kumain. Si mama po yung maliligo. Kami po yung naligo na. Ready na. Ito yung mga gamit. Magulay ka. Ito na sa iyo. Kumakain na ng kaulam. Mamaya po ang kasama ko sa ospital ay si Brad. Pero pupunta rin naman po doon sila mama at saka po si Tito. Ikaw yung maghihintay doon, ha? Ikaw na may nakalughan. Hindi ako yung nag-absent lang sa trabaho. Abasan hindi talaga libo. Hindi ka Pero alam naman na ako yung mga anakan. Tapos ay sakto at bukas sa iyong day off. Naiintindihan naman ng mga katrabaho mo. Alam naman nila yung reason. Pero ang kabangan lang po.
Parang dami ng kanin. At ikaw ang Yung ano, kailangan matunaw na ito bago ka. ito. Mabilis uminitan. Sumikat na agad yung araw. Masip ng sabaw. Sinigang na sinigang talaga. So mama, Mamaya. hindi ko naubos yung gatas. Pero pwede pa naman yun. Hati pa kata dito may labas na. Okay. Naka-upload din mo ng 11. Utosan mo na lang. Baka doon sa pinag-parkingan na yung tapat. Po mga kamilot at katatapos lang po namin kumain. Bali kami po ay nandito muna sa labas. Nagpapahangin po. Maya-maya po kami papunta na sa TMC. Tumikat na rin po pati ang araw. Kanina po yung madilim pa. Mataas pa din yung atin. Dapat yung dito nakahan. Tapos ako dito yung meron natin. Dito po ay meron pong bunga yung mangga. Oh. Maliliit pa po. Buko pa. Napakaasim po na yan. Yan. Dito yung favorite kong lakadan. Gawa ng Pataas. Hindi. Gawa ng malilong. So ayan na po si Buntis at siya po yung nagpapakondisyon para po sa panganganak niya po mamaya. Pag-pray po natin si Buntis sa panganganak niya mamaya. Sana po ay ligtas ang panganganak niya. At sana po si baby lumabas po ng malusog. Alam kong kayang-kaya mo yan, my loves. At sasamahan natin ng pagdarasal. Tinan mo yung paa mo, may loves, parang namaga na talaga. Manasan. Manos na talaga. Pati nga yung kamay ko. Pati yung kamay mo. Dati payat yung kamay ko kapag hinahawakan mo. Ay ngayon parang mas makapagod sa iyo. Kaya, Dati kapag hinahawakan mo ay payat. Go! Sayaw! Mga panalangin. Sila na natin. si... Stay. Nag-decide sina ate na sa buong pamilya na i-CS na lang dahil nga mas malaki. Oo. Kumbaga hinug na, fully developed na si Emilio ay Okay, let's declare. Ito yung nasan ko na kay Melot kagabi. Sabi ko, ito yung pinanghawakan ko no, kay Andres, ang Psalms 23. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sige po, mag-pray tayo. Pag-pray natin si Melot. At kung may mga silent prayer kayo, pwede nyo lang din ipag-pray si Melot. Ito natin ang ating mga kamay sa kanya at kay Baby Emilio. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa magandang araw. Ito, Panginoon, truly this is the day that you have made, O God. And we will rejoice on this day dahil ngayon pa lamang ay naangkin na namin ang katagumpayan ng pagsilang ni Baby Emilio Aristeo, O God. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong mayamang habag at biyaya, Panginoon, sa pagsama kay Camelot at sa kanya pong baby. Pagpunta pa lamang ng ospital, O God, hanggang siya ay makapanganak ng maluwalhati. Dinadalangin namin na ingatan mo sila, ang kanilang sasakyan, si Daddy sa kanyang pagdadrive, O God. Ilayo sa kung anumang kapahamakan o aksidente. And Lord, ikaw yung gumamit ng mga tamang tao upang makatulong sa pamilya ni Melot, O God. Magmula sa emergency room hanggang operating room, dinadalangin ko, O God, na
Ikaw yung mag-protekta, O God, ang yung mayamang habag, Panginoon, ang siyang kumilos, Panginoon, sa buhay ni Camelot. At ang yung banal na dugo ang mag-cover sa mga tools na gagamitin. We rebuke, Panginoon, any negative works of the enemies, even, Panginoon, yung mga maling procedure, O God, we rebuke it. Dalangin namin na ikaw yung magbigay ng wisdom, ng knowledge kay Doktora Pacheco na siyang gagawa ng procedure ng cesarean section kay Camelot, O God. And dinadalangin din namin, Panginoon, si Baby Emilio na maging healthy, nalalabas siyang healthy, walang sakit o karamdaman in the mighty name of Jesus. At hanggang sa makalabas sila ng ospital, Panginoon, na ikaw yung magpo-provide sa kanilang mga finances na gagamitin para pambayad, O God, sa buong stay sa hospital, sa procedure, O God. Lord, we pray. Alam po namin, O God, na nothing is impossible to you. At nilalapit po namin ang mag-inang ito, ang pamilyang ito, Panginoon, nayakapin mo in these times of need, O God. And we pray din po, syempre, sa kanyang lola na si Ate Nels, O God. Dalangin namin ang yung kalakasan, ang kanyang maramdaman, yung peace na nanggagaling sa iyo. Syempre, yung joy na magbabalot, O God, sa paglabas ni Baby Emilio, Panginoon. At inaangkin namin, Panginoon, ang katagumpayan ng pagsilang ni Baby Emilio. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen! Yay! Yay! Lalabas na! Excited na kami! Happy birthday! Ngayon pa At least hindi April 1. Hindi siya April Fool. No? April Fools. Okay, so ano na tayo, Ate Nels? Tapos muna. Biyahe na tayo.